Say hi. Hello guys, welcome to Osami City vlog in the Philippines. Babay muna. Waki-waki dito si Kuya oh. Hi. Ano sa ka na? By the way guys, nakapatong pala tayo ngayon sa coastal road ng Osami City. Tsaka nakaharap tayo sa Pangal Bay. Dito naman sa unahan, zoom lang natin kaunti. Ito yung bagong gawang Pangal Bridge. At this time, pagkuha ko ng video dito sa tulay is under construction pa siya. Naayos pa siya. At the time na na-upload ko na to, I'm sure na bukas na yung bridge. Tsaka madaanan na siya ng sasakyan. Sa gitnaan. Layo mo, parang lumapit eh. Ha? Sarap dito may ano. Tara, si Mami. Nandun yan si Mami. Tsaka dito naman yung Bukagan Hill nakalapit sa Malaubang. At sa right side naman yung Mount Malindang. By the way guys, maraming tao dito nagja-jogging tsaka nagba-biking kagaya nila dito. Tsaka dito naman sa kabila, yung Coast Guard and yung Port of Samis. Diyan sasakay ng barko kung pupunta ka ng Maynila, Cebu, tsaka tatawid ka ng Mukas, sakay ng barge. So itong mga sasakyan na nakapila sa pier, nag-aantay lang sila na maikakarga pagdating ng barge. So itong mga bahay na nakatirik sa dagat, ito pala ang lugar ng Barangay Lawis. At dati na daw itong nasunog. Bye-bye. Bye-bye. Magkano pa masaya papunta mo? 460. 200 plus? 270 ba yan? Bye-bye na sa vlog. Bye-bye. Bye-bye din sa barko. Saan yung barko? Ito yung barko. Woohoo! Lubog na sa ilalim. Lubog na sa submarine. Ayun yung submarine na yun. Nakalabas yung antena. So ito na pala guys yung live green color na barge patawid papuntang Lucas. Tsaka meron ding isang white na babalik dito sa Osami City. Yun? Ha? Kunin mo yung bote, baka may genie doon. Wish tayo. Gawang Pedro ay. Kita pa man dito? Ito yung McDonald's.
Mas klaro yung McDonald's. Itong building na merong McDonald's sign ay ito yung GG Mall ng Robinsons. Nakalocate sa sentro ng Sami City. Yan na yung bars guys, medyo malayo-layo na siya. Ikot natin doon na tanggap pa. Ikot tayo pa uwi. Utak din yung junk shop eh. Kung anong sasakyan ano eh. Inano yung sasakyan. Shatak na. Wala pong ilaw. Ito yung sasakyan niya, di ba? Itim. Ito mga Toyota Vios. Ganyan, nag-drain. Ba't hindi sila nakaano? Sarado yung bintana? Rico, sinanto, Rico. Sarado yung bintana. Hindi ka din nabasag yung ano. So guys, magpapatuloy kami sa aming paglalakad. Tingin-tingin ng view. Maraming basura. Parang ganyan no, meron siguro naman yan ano. Ba't tinarangan yan? Yan, ito. So, sa bawat dulo ng boulevard, meron palang nagtitinda ng mga vendors in case nagugutom kayo. Kagaya ng sari-sari store na nadaanan natin. At saka mga street foods. So, tatawid na tayo papuntang Wellness Park. Malapit lang pala siya sa pier ng Port of Asamis. Maganda na yung improvement guys. Malinis yung lugar. Walang masyadong dumi at kalat. Malaki na rin yung improvement ng lugar since last time na nandito ako nung 2018. At saka sobrang child friendly yung lugar guys kasi merong palaruan ng mga bata. Safe din ng lugar na to kasi merong mga nakabantay 24/7 na mga police. Tsaka sa left side lang merong police station. Madadaanan natin mamaya.
Sa right side naman yung may tower, yan pala yung gate ng pier ng Osamis. Ito na yung inaantay ko guys, para magpa-picture lang na lugar. Ang pamoso na sign ng Osamis, Sensu Osamis. Ayun yung main, oh. Sa loob pala ng Wellness Park, merong nagtitinda ng mga food vendors. Meron din silang private toilet dito sa left side. And by the way guys, yung Wellness Park ay hindi lamang palaruan at saka date-datean ng mga magjojowa. Doon sa bandang likod, meron silang stage na kaya mag-held ng concert. Kung wala naman nata dyan, lalabas tayo doon, tapos doon sa Skota. Sige, sige. Una kayo! Una kayo! Di ba, marami mong mga tents doon, oh. Doon tayo labas, tapos doon sa Skota. Sige lang. Oh, meron din pala silang food court or food park sa loob ng Wellness Park. So, maganda talaga guys kasi meron silang sariling palaruan, food park, tapos Wellness Park. Meron ding park para mag-concert. At saka sa labas, meron nang nagpipila na mga tricycle. Parang 5-in-1. Park pa, restaurant pa, meron pang terminal. Dito naman banda sa may police station ng Kuta, meron namang nagbebenta ng mga klase-klase, assorted ukay-ukay, street food vendors, mga souvenirs. Meron ding mga laruan, I think, sa mga bata. So, in my left side guys, ito na yung police station. So, safe talaga siya sa mga masasamang elemento kasi magdadalawang isip yung mga kriminal na magasik ng lagim sa lugar. So, ito na yung kuta ng mga Espanyol. But for now, dadaan na lang muna kami sa kuta kasi sarado pa yung lugar. Pero pupunta na lang tayo sa likod guys kasi meron namang magandang view doon sa Kuta Beach. Ito na yung entrance ng Kuta Beach guys. Tsaka kita nyo sa left side merong mga painting ata to. Or parang naka-engrave na painting. Ito yung story ng mga Espanyol. Tapos yung si Lapu-Lapu. Tinaga niya doon si Magellan, no? Tapos yung mga naging kuta din ata to ng mga Hapon noon.
Ito yung mga pintura ng mga kanyon, tapos mga sundalo. At saka yung mga barko na parang barko ng mga Pirates of the Caribbean ba? So, meron din pala silang basketball court dito sa gilid lang ng wall ng kuta ng Espanyol. Maganda rin dito. Ano ba bukas? So, last time nung nandito ako nung 2018, maraming vendor dito sa Kuta Park. Tsaka wala pa yung parang sailboat dyan sa gitna. Hindi ko alam kung bakit nila tinanggal. O baka nire-renovate pa nila yung lugar or nililinis. Not sure. Pero kahit papano, bibo pa rin naman yung lugar kasi merong nagbabasketball, nangingisda, fishing. Tapos, meron ding volleyball dyan banda sa right side malapit sa bagong building ng Philippine Coast Guard. So, ito na guys. May mga naglalaro ng volleyball dito sa volleyball court. Sa harap lang ng building ng Philippine Coast Guard. Tsaka, meron din palang basketball court sa katabi lang. So, bababa tayo guys. Gusto kong maglakad dito sa Black Sand ng Usamis Kuta Beach. So, now ko lang na-notice, marami-rami din palang sira yung mga harang. Maybe that's one of the reason why kung bakit nila tinanggal yung mga street food vendors sa loob ng Kuta. I mean, sa loob ng Kuta Beach. And by the way guys, maganda pala maligo dito kapag early morning ng 6 at saka 4 PM sunset kasi hindi pa masyadong mainit. But for now, pasyal-pasyal lang muna tayo kasi wala akong dalang damit. Dito naman sa taas, ginawang tambayan ng mga tao. Doon sa unahan, maraming mga lovebirds, nagdate-date sila. Mamaya magtuka-tukaan na yan. Kasi alon dyan eh. Nakatang hangin. So, itong dalawa, halatang halata nag-enjoy sila sa view. Habang itong isa naman nasa ibang panig ng mundo. Yan, nakatangan dyan.
By the way guys, nagtataka lang ako bakit hindi nila pinablink-blink yung lighthouse. Tsaka guys, ito pala yung sidewalk ng Kuta Beach. Marami ng mga biyak-biyak, mga butas, delikado kapag mabulasot ka dito. Tapos tsaka nga pala itong barko na to, parang ginawa na nila tong CR, Baong Anso eh. So, alis muna kami kasi medyo nagugutom na rin ako sa habang paglalakbay namin. Tapos, babalik muna kami doon sa food park. Hanap ng malalapa na street foods ng Osamis. Na guys, marami-rami na yung tao kasi hapon na. Shout out pala kay Mamang Pulis, ang haba ng pasensya niya. Nakaharap pala ako. So, yun lang guys. Magmumukbang muna ako ng street foods ng Osamis. Salamat kung umabot ka rin sa video. I hope enjoy ka sa adventure ko. So, yun lang. Paalam!